before tayo mag-start, time skip na to ng chapter 13. So, since chapter 13, nakita natin na si Noctis nakuha na ng crystal, nakita natin may bigote na siya. So, ano nangyari? Time skip na tawag doon. Meaning to say, dito papasok yung FF15 um, comrades. Ngayon, ito yung tanong, lalaruin ko ba? Hindi. Bakit hindi ko siya lalaruin? 50 missions yung kailangan kong tapusin dyan. 28 to 30 hours kung lalaruin yan, wag na. Grinding yan. Nakita ko ng gameplay niya, ayoko ng gameplay. Hindi ko trip. Ngayon, anong meron dyan? Ito yung makikita mo ngayon sa world. Yung mga napupuntahan dati nila Noctis, sila Prompto na puro magaganda. Ito na yon. Like, ito na yung highway, ito na yung city, yan yung hammerhead. So, kumbaga, customize siyang character na gagawin mo. Ngayon, anong storyline nito? Ang storyline nito is yung post-apocalyptic world ng Final Fantasy 15 na dito mo makikita kung ano nangyari 10 years after. Tama ba? Basta 10 years yung nakoma si Noctis. Kasi nakoma siya dun sa crystal. So, kumbaga, dito mo makikita kung anong nangyari sa world. Ngayon, anong description nito? Ang description nito is ito. Comrades is connected to the main story of Final Fantasy 15. It takes place during the 10 years time skip in the main narrative. After the events of chapter 13, players experience a portion of the story that is not covered in the main game, and it features characters and quests that are tied to the main story. Time and setting is set during the 10-year gap in the main story after the Behemoth fight and before the reunion of the four friends. Okay, so post-apocalyptic lang, scenarios lang to kung ano nangyari after the chapter 13 na si Noctis Tacoma doon sa Crystal. Kung baga papakita lang kung ano na nangyayari sa mundo, ano nangyayari, blah blah blah, so forth and so forth. Ayaw ko siya laruin kasi kumbaga hindi naman din ganun kalakihan yung impact niya for me. Kasi nga papakita na naman kung ano nangyari eh. Then that's it, 'di ba? Though maganda siya to explore if may friends ka nga. Eh, wala naman akong kaibigan para i-explore to. Pero kumbaga again, um, masaya siguro to. Kasi post-apocalyptic na eh. So, dati ito yung nakikita natin, di ba? Dati ganyan kaliwanag, biglang naging ganto na lang siya ka-pale tignan. Di ba? So, maganda rin naman siya tignan. Post-apocalyptic. Ganda. Pero, yeah, next time na lang siguro. Yun lang. Proceed tayo sa chapter 14 na, which is last chapter na nung game. Then, that's it. Tapos na natin ang 15.